Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kinakailangang lumipat ang matitirhan ang mag-asawang Adi at Bebot dahil magulo na ang lugar nila. Masyadong maingay na sa Maynila. Tuwing gabi ay maririnig na may nagbabasag ng bote ng mga nagdarayot at mausok na din dulot ng samot-saring ibinubuga ng makina ng sasakyan. May sakit pa naman ang asawa ni Adi na si Bebot na panay sa pag-ubo. Isa pa, hindi na rin sila nakakabayad ng nirerentahang bahay. Kaya nagpasya ang lalaki na patulan ang nirekomenda sa kanya ng kumpare niyang si Jed na tumira sa medyo maliblib na lugar sa Tawi-Tawi. 20 taong libre ang bahay at lupa. Wala silang babayaran maliban sa kuryente at tubig. Pero ang mahalaga doon, magiging mapayapa na ang buhay nilang mag-asawa. Malalagay na sila sa tahimik. Bubuo ng pamilya malayo sa buhay nila doon sa Maynila. Salamat talaga paring Jed ha. Hulog ka ng langit sa amin eh. Mabuti at makakalis na kami dito sa Maynila. Habang tumatagal kasi kami dito, sinusumpong ang asawa ko ng sakit niya. Naawa na kasi ako eh. Panay sa pag-ubo. Hindi bale, makakabawi din ako sa'yo. Hinging pasasalamat niya sa kaibigan. Huwag mo na intindihin yon, paring Adi. Ang importante ngayon, ang kalusugan ng commander mo. Puro mga puno mga nandun. Makakalanghap siya ng sariwat preskong hangin. Wala ding ingay. Makakatulog pa kayo ng mahimbing. Nakangiting pahayag nito sa kanya. Salamat talaga pare ha. O siya, bumayak na kayo. Eto lang sasakyan oh. Sige paring Jed. Mahal, matagal ka pa ba dyan? Nandito na yung sasakyan oh. Tawag niya sa asawang nasa lababo pa. Nakasubsob ang mukha doon. Ubo ng ubo. Panay ang dura ng plema. Teka lang mahal. Eto na. Sagot ni Bebot sa pagitan ng pagdalahit ng pag-ubo. Paring Jed, saglit ka lang dyan ha. Puntahan ko muna si Mrs. sa kusina. Pagpapasintabi niya sa kumpare. Walang problema pre. O sige, sandaling-sandali lang talaga. Pinuntahan muna ni Adi ang asawang sinusumpong na naman ng sakit. Nasa bungad pa lang siya papasok sa pintuan nang marinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo ng kanyang misis. Han? Tawag niya dito. Pagkarating sa may lababo, hinagod-hagod ni Adi ang likuran. Kaya mo pa ba mahal? Kaya mo pa ba bumiyahe? Aalis na tayo. Sinusumpong ka na naman eh. Malungkot na sabi niya sa babaeng hagod-hagod pa din niya ang likuran. Ano bang magagawa ko? Ganito na ang sakit ko eh. Sagot niya, sabay bukas ng gripo at ipinalulun sa butas ang mga plemang dinudura nito. Hayaan mo mahal, pagdating natin sa Tawi-Tawi, ipapacheck up na kita. Sabi niya. Hayaan ka na naman eh. Wag na. Wala naman tayong pera para sa pagpapagamot ko. Hayaan mo na. Mahal naman, hindi simpleng ubo lang yan eh. Tuberculosis na yan. Nasisiguro kung may TB ka na. Bakit? Doktor ka ba? Sabi mo noon, pneumonia. Ngayon, TB naman. Malala na yan eh. Di TB na yan. Wag na, hayaan mo na. Buti nga eh, libre lang yung paglilipatan nating tirahan at lupa doon sa may Tawi-Tawi. Naku, kung hindi, ikaw pa magbabayad eh. Anong ibang babayad mo? Wala kang trabaho eh. Kaya nga eh, lilipat tayo para makapagbagong buhay, di ba? Doon maghahanap na ako ng trabaho. Makakahanap ako ng permanenteng trabaho doon sigurado. Bakit doon sa may liblib pa? Bakit hindi pa dito habang nandito pa tayo sa Maynila? Maghanap ka ng trabaho.
dami-daming pwedeng mapapasukan trabaho dito eh. Kung alin sa pahirapan, doon ka pa maghahanap. Ayos din ano? Kaya nga tayo lilipat dahil kapakanan at kalusugan mo din naman ang iniisip ko. Doon ay may preskong hangin, mapuno, tahimik. Habang dito, maingay, mausok. Baka kapag tumagal ka pa dito mas lalo lang lumala yung sakit mo. Ginagawa ko lang naman ito para sa iyo Sus, dinailan mo pa yung pagiging tamad mo. Tamad? Ako tamad? Kung tamad pala ako hindi na ako maghahanap ng malilipatan natin. Kaya nga dinatilan mo yung paglipat natin sa paghanap mo ng mapapasukan trabaho. Pero kapag nandun na tayo, yung salita mo, hanggang salita na lang. Dito pa ba tayo mag-aaway, Bebot? Kung aling aalis na tayo, ganyan ka? Paano? Nagdadailan ka na naman. Ha? Nagdadailan? Oo. Lumigil ka na nga. Halika na. Naiinip na doon si paring Jed. Nagsisimula ka na naman Hindi na sumagot si Bebot. Umubo na lang muli ang babae at sinunod siya. Buhat-buhat niya ang 2 bagahe at hila-hila naman ni Bebot ang isang maleta. Paano yung mga utang mo dito sa Las Piñas? Iiwan mo na lang? Mataray na tanong ni Bebot habang ipinapasok ang mga bagahe nila sa likod ng sasakyan. Ay, magsisimula ka na naman ba? Sinasabi ko lang, baka ipadambot ka ng mga inutangan mo dito. Nakapagbayad na ako sa iba. Ha? Paano ka nakapagbayad? Wala ka naman ng trabaho. Bumuntong hininga si Adi. Ay, nanghiram ako kay... Hindi na hiram yon. Ako na magbabayad ng inutang ni kumpare. Biglang singit naman ni Jed at takbay sa kanya. Pare, nakakahiya naman. Ang dami mo nang nagawa sa amin. Sabi ng kanyang asawa sa kaibigan. Tapos, libre pa itong pagdating mo sa amin sa bariko. Paring Jed, akala ko ba hiram yun? Tanong niya pa sa kaibigan. Tinapik-tapik naman siya ng kaibigan sa braso. Huwag yun ang alalahanin yun. Maniningil din ako sa inyo sa takdang panahon. Ani Jed na tumatawa pa. Natahimik naman ang mag-asawa. Biglang sumeryoso. Namutla naman si Bebot. Nagbibiro lang ako. Kayo talaga Tumawang muli si Jed. Ikaw talaga, paring Jed. Pinakaba mo naman ako. Nakikitawang sabi na rin niya sa kaibigan. Malakas kayo sa akin Basta ikaw, paring Adi. Paano? Alagaan mo ito mabuti yung asawa mo Pagilingin mo Paalala ni Jed sa kanya. Napairap na mga mata si Bebot. Taliwas sa reaksyon ng babae, napangiti siya. Oo naman, pagagalingin ko yan. Kahit sinusungitan ako niyan palagi, mahal na mahal ko yan Pagalingin mo ng lambing at alam mo na, yung ginagawa ng mag-asawa, no? Napaubo naman si Bebot sa sinabi ni Jed. Si kumpare talaga Oops, nagbibiro lang ako. Malakas na napatawa si Adi. Kapag siguro nandun na kami sa tawi-tawi, diba tahimik, walang istorbo. Ayun, doon namin papaingayin. Ewan ko na lang kung di pa gumaling ang misis ko. Hindi ba, mahal? Nagtaas baba kilay siya sa kanyang asawa. Napatawa naman ang kanyang kaibigang si paring Jed, habang si Bebot ay masamang tingin nito sa kanya. Matalimang tinging ipinupukol sa kanya sa banat niyang hindi naman ito ikinatutuwa. Ano ka? Papayag ako? Manigas ka. Mataray na sabi nito sa kanya. Tumawa na lamang ulit siya bilang pang-aasar sa babae. Hilig nitong asarin si Bebot. Kahit nung hindi pa sila at magkalaro pa lamang noong mga musmus pa lamang sila. Palagi niya itong inaasar kasi mas gumaganda ito lalo sa kanyang paningin. At gusto siya nitong pansinin
kaya doon niya nakuha ang babaeng iniirog niya at naging ganap na mag-asawa. Pasok na tayo sa loob bago pa tayo sikatan ng araw. Ang init masyado eh. Isinuot ni Jed ang sunglasses nito. Ang kumpare niya ang magmamaneho ng sasakyan para sunduin sa may barko upang marating nila ang Tawi-Tawi. Tawagan ko kayo kapag nasa Tawi-Tawi na kayo. Gagabayan ko kayo kung saan nyo matatagpuan yung bahay na paglilipatan nyo doon. Hindi bale, may matandang lalaki naman na mag-aabang sa inyo doon eh. Kapag dumaong na yung barko. Text mo kaagad ako, paring Adi ah. Pukol nito nang sasabihin sa kanya. Maraming salamat talaga pre ha. Ngiting sabi ng lalaki dito. Ang dami na naming utang na loob sa iyo, pare. Basta, makakabawi rin kami sa iyo. Umuubong sabi ni Bebot sa nagmamaneho. Ayos lang yon. Diba sabi ko naman sa inyo, maniningil ako sa takdang panahon. Biro nito. Pilit na tawa ni Adi. Ay, mahal, mag-face mask ka nga. Ubo ka ng ubo eh. Nakakaya kay pare. Abot niya ng face mask sa asawang nakatakip ng bibig at ilong. Mas lalong hindi ako makakaingan yan. Papatayin mo ba ako? Galit na tura nito sa kanya. Kesa naman makahawa ka, mahirap na. Pabalik na sagot niya sa babae. Akin na nga. Wala na lang nagawa si Bebot kung hindi abutin ng face mask at itinakip na sakop sa ilong at bibig. Ay nako, bakit kaya gano'n ng mga babae pre no? Masyadong mainitin ng mga ulo. Nireregla na naman siguro. Parinig niya sa kanyang asawa. Hayaan mo na paring Adi. Ang babae palaging tama. Sila ang palaging tama no? Kaya ikaw na magpapasensya. Sagot nito, sabay liko ng manubela ng sasakyan. Saka isa pa, may sakit si kumare. Pagpasensyaan mo na lang, naaburido lang yan. Paring Jed talaga oh. Kampi ba talaga kita? Sabay kamot niya sa ulo. Ay nako. O ano ka ngayon? Ganting pangaasar naman ni Bebot sa kanya. Matulog ka na nga dyan. Saway nito dito. Mababang biyahe ito sa sasakyan yung Ruro ah. Tulog muna kayo. Paalala ni Jed sa kanila. Hindi ako makakatulog nito, pare. Ang lamig ng aircon eh. Ani Bebot na sinisipon na. Oh, eto, mag-jacket ka. Binuksan ni Adi ang isang malaking bag at kinuha doon ng makapal na jacket. Oh, eto. Akin na nga. Sabay agaw ni Bebot ng jacket sa kanya. Ako na magsusuot nito. Kaya ko na ang sarili ko. Sungit. Nakarating na sila sa barkong sasakyan nila patungong Tawi-Tawi. Pinaalalahanan sila ni Jed na mag-ingat sa mga hindi nila kilalang manghihingi sa kanila ng pagkain. Ang mga estranghero raw na yon ay mapanganib, marunong kumulam. Babalaan na kung hindi nila may bibigay ang gusto, tutuluyan. Kaya sinunod ng mag-asawa ang sinabi ni Jed. Umiwas sila sa mga magbabantang kibuin sila. Pagkarating nila Adi at Bebot sa daungan, hinanap nila ang matandang lalaking ibinilin sa kanila ni Jed. Matagal bago nila mahanap na mag-asawa ang matanda. Nakakalesa pa pala ito. Andyan pala kayong mag-asawa. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Kamot ulong tawag na matandang kutsero. Sabay hampas nito ng pamalo sa kabayo upang pasibatin ito. Ay, kayo po ba yung susundo sa amin na sinabi ni paring Jed? Tanong ni Adi habang hinahagod ang likuran ng kanyang misis. Oo, ako nga. Yung batang yon talaga oh. Pasensya na kayo at nag-uulyanin na din kasi ako eh. Tawagin nyo na lang akong Lolo Tales. Pagpapakilala ng matanda. Lolo Tales, kanina pa pala tayo naghahanapan. Mahigit kalahating oras na po yata. Sabi ni Bebot na panay pa din ng pag-ubo. Pasensya na kayo ha. O sige, sumakay na kayo sa aking munting kalesa. Dadaling ko na kayo sa inyong matitirhan. Anito sa kanila. Salamat po, Lolo Tales. Nakangiting sabi ni Adi. Inalalayan niya ang asawang sumampa sa loob noon, saka siya sumakay na din sa tartanilya.
Hinampas naman ni Lolo Tales ang taling nakakabit sa hayop. Saka lumarga ang kabayo. Doon lang din tumawag ang kaibigan niyang si Paring Jed sa kanya. Oh, Paring Adi, kumusta? Paunang tawag nito. Ayos naman, kasama na namin si Lolo Tales. Magiliw niyang sagot sa kaibigan sa kabilang linya. Sige, si Lolo Talis na ang bahala sa inyo dyan. Alam na niya kung saan kayo dadalhin. Ay, siya nga pala. Narinig ko na naman ang commander mong inuubo ah. Ah, pasensya ka na ah. Shh, mahal, ang lakas. Hinaan mo naman. Mahina niyang saway sa misis na inaataking muli ng pag-ubo. Gagawa ko. Sakit ko nito eh. Sagot ng babae na nanlalalim ang tingin. Hayaan mo na pre. Sumagot sa kabilang linya si Paring Jed niya. Albularyo din nga pala yan si Lolo Tales. Pwede mong ipagamot si Kumaring Bebot kay Lolo. Matinik yan sa babae, sa panggagamot. Ha? Talaga, Paring Jed? Oo. Sumingit naman si Lolo Tales. Ikaw talagang bata ka, oh. Nambola ka na naman eh. Narinig siguro ang boses ni Paring Jed niya dahil naka-speaker pa naman yon. Pagkarating natin sa inyong matitirhan eh, titingnan ko yung misis mo. Ay, maraming salamat po, Lolo Tales. Sige na. Tatawag na lang ulit ako, Paring Adi. Ingat kayo ah. Pagpapaalam ni Jed sa kanya. Maring Bebot, sige na. Narinig din yon ng babae. Salamat ulit, pare. Hanggang sa maputol na ang linya. Buti may signal pa dito. Biglang nagsalita ang matandang kutsero. Ay, oo nga pala. Makakalimutin talaga ako. Wala pa pala tayo sa liblib na lugar na ito ng Tawi-Tawi. Doon sa matitirhan nyo, liblib na doon. Walang signal doon. Dagdag pa nito. Oh, ganun po ba, Lolo Tales? Naguguluhang tanong niya. Oo, dito lang sa bandang Pilapil. Medyo makakasagap kayo ng kakarampot na signal. Alam nyo naman dito sa probinsya, pahirapan din ang kuryente. Salasabit kasi ang kable doon. Nagpapatay sindi ang bombilya, kaya ang payo ko sa inyo lagi kayong bumili ng kandila. Sa kasong yan, magba-brown out talaga. Mahabang bili na matanda sa kanila. Oh, ayan, malapit na tayo sa inyo. Anunsyo nito sa kanila. Nagngangalit na din ang kalangitan. Kumulog kapag kadakay biglang gumuhit sa ilang ang matalim na kidlat. Nako, mukhang babagyo pa yata Karong, bilis! Ha! Malakas na hiniyampas ni Lolo Tales ang tali upang pasibati ng mabilis ang alagang kabayo. Bigla naman bumilis din sa pagtakbo si Karong na kabayo. Hanggang sa pumasok na sila sa maliblib na lugar. Tumago sila doon hindi kalaunan. Bigla namang dumilim. Nag-iba ang atmosfera ng buong paligid. Tila nakapasok ang mag-asawa sa kakaibang mundo. Ayan, malapit na tayo. Pinabagal naman ni Lolo Tales ang kanyang kabayo. Lubak-lubak na kasi ang madadaanan doon. At sa susunod na daan ay putik-putik na. Saglit lang, iha. Alam kong nahihirapan ka sa pag-ubo-ubo mo. Hindi pa din mahinto at mapigil ang pagkahig ng ubo ni Bebot. Pasensya na po, Lolo Tales. Nahihirapan po ako sa paghingi. Para bang nakabara ang plema ko sa baga ko. Hagod-hagod pa din ni Adi ang likuran ng babae. Gagaling ka din, mahal. Gagaling ka din. Bulong niya habang umuusal ng dasal. Nakarinig ng pag-angil ang lalaki sa di kalayuan. Pero di niya alam kung saan ang gagaling. Hindi na lamang niya yung binigyan ng pansin. Dapat sa'yo, Herbal. Teka, malapit na tayo. Ako ikukuha lang ng mga dahon maya-maya. Sabi niya. Salamat po, Lolo Tales. Kagaya din po pala kayo ng ugali ng kaibigan ko si Jed. Napakamatulungin at may ginintuang puso. Puri niya sa matanda. Kaano-ano niyo po pala si Jed, Lo? Tanong niya naman sa kutsero. Ay, wala.
itinuring ko ng apo yung si Jed. Uli lang lubos na kasi ako eh. Patay na ang asawa ko. Wala nang mga apo. Si Jed lang ang tanging taong naging mabuti sa akin noong walang-wala ako. Tanging taong meron ako noong wala akong matatakbuhan. Napakabuting bata niyan. Anito sa kanila. Ba't nga pala ikaw? Kailan mo nakilala si Jed? Nito lang din po. Ha? Nito lang? Oo, bali 1 buwan pa lang po. Ano? 1 buwan? Pero close na kagad kayo ha? Opo, Lo. May bagong bukas po kasi sila na grocery doon sa Las Piñas. Sa kanyang negosyo ho yun. Tapos yung sobra, ibinibigay po sa amin. Yung bigas na tira, parang ganun. Kapitbahay lang po namin ni Mrs. Itinuring ko na pong kumpare kasi sa sobrang bait eh. Kahit ganun kaikli lang kami nagkakilala ni Jed, ang gaan na po ng loob ko sa kanya. Saka siya din ang unang nagsabi sa akin na pare. Kaya hayun po, magkumpare na kami. Siya na yung magiging ninong ng magiging anak namin. Ay, ganun ba? Mabait siyang batang yan. Ya! Ya! Eto na. Malapit na tayo. Anunsyo ulit ng kotsero. Habang dinaraanan nila ang diretsyong daang maputik na yon, may napansin si Bebot nang magpalinga-linga ito sa lugar na yon. Ang kaninang mahamog na lugar na yon, nahipa ng hangin, nahawi ang puting usok sa paligid. Nasilayan ni Bebot ang isang malaking talipapa sa isang bandang malayo sa kinagisnan ng mga residente sa Tawi-Tawi. Sa tansya ng babae, parabang abandonado na yon. Pero may nakikita pa din siyang pumapasok sa loob. Lolo Tales, ang laki po pala ng palengking yon. Turo ni Bebot sa may merkado. Sana mas mura ang bilihin dyan. Doon kasi sa Maynila ang mahal-mahal eh. Diyos ko, sa sobrang taas ng bilihin, pati yata ang high blood ko tumataas. Ay, mura ang bilihin dyan, Ineng. Kaso, iniiwasan daw yan. Po, iniiwasan? Bakit naman pulo? Tanong naman ni Adi. Oo, abandonado na kasi yung palengke na yan. Kaso, may isang taong mayamang bumili ng property. At yon, may mga tindero-tendera na. At ilang mga mamimili. Sagot ng matanda. Makabili nga dyan minsan. Sabi niya. Napapalatak si Bebot. Hey, maghanap ka muna ng trabaho nang may pambili ka. Napakamot ng ulo si Adi. Ayan ka na naman eh. Shh! Ay, tahimik na kayo mag-asawa. Nandito na tayo. Oh! Malakas na napahampas si Lolo Tales sa lubid upang tumigil ang alaga nitong kabayo. Pagkahinto ng kalesa, bumaba na ang mag-asawa. Niyaya na niya ang asawang magpahinga. Lolo Tales, nasan po yung magiging tirahan po namin dito? Tanong niya. Ayun na. Tinuro ng matanda ang maliit na bahay na napapaligiran ng mga puno ng mangga. Tama po pala yung sinabi sa amin ni Paring Jed. Mapuno po dito. Pasok na kayo sa loob ng makapagpahinga na yung asawa mo. Alok ng matandang kutsero. Ako, magbabasta na para makapagtimpla ng pwedeng inumin para mabawasan ang kakaubo niya. Ay, salamat po Lolo Tales. Inalalayan ni Adi ang kanyang asawang ubo pa rin ng ubo. Pagkapasok nila sa bahay, namangha sila. Gayong maliit lang ang espasyo na yon, kitang-kita ang pagkaluma nito. May mga disensyo ng alibata at may mga lumang kagamitan na nakahanda. Parang panahon pa ito nung Hapones ah. Tanong ni Adi sa sarili. Pero may pagkamodernisado. Dagdag ni Bebot. Ancient kasi ito. Tagmamay-ari nito ay mula sa kilalang Kastila. Ngayon lang ito nagamit. Buti, napagpasyahan niyong lumipat dito. Napakaswerte niyo. Inirigalo ni Jed sa inyo ang bahay na may sentimental value na uri. Anang kutsero. Siya, tulog ka muna iha. Ipagkakalaw kita ng dahon ng lagundi.
Marami dyan sa kabilang bakuran. Nandun ang kwarto ha. Ayun oh. Alalayan mo na lang ang asawa mo, iho. Utos nito sa kanya. Binuksan ni Adi ang isang silid. Napasigaw si Bebot nang bumungad sa kanya ang laksa-laksang malalaking daga na sinlaki ng mga kuting at nagsilundagan tumakbong palabas. Nataranta si Bebot. Kamunti ka nang bumagsak pero mabuti na siya kaagad. Taga! Taga! Naiiyak sa pandidiri si Bebot. Ba yan? Napangwi si Adi. Lolo Talis, bakit may mga daga dito? Ang lalaki pa. At saka, ang baho ng kwartong to. Amoy imburnal. Nakapamuluktot ang mukhang sabi niya sa matandang kutsero. Napakamot si Lolo Tales. Yun ang pagsubok sa inyo mag-asawa. Dahil libre sa inyo ito, kayo na ang bahala kung paano lilinisin at palalayasin ng ibang mga pesting na mamahay sa ancient house na ito. Tumaas baba ang dibdib ng lalaki dahil sa presyong nararamdaman niya. Gusto niyang sagutin pa ang matanda pero di na niya yon itinuloy. Wala naman kasi siyang karapatang ganunin ito dahil libre na nga ang bahay na titirhan nila. Hindi siya dapat mag-demand. Saan po ako matutulog nito? Tanong ni Bebot. Lumipad ang mga mata ni Adi sa loob ng dugyot na kwarto. Ako nang bahala, mahal. Ako na maglilinis ng loob. Diyan ka muna sa lamesa ha. Sumubsob ka muna dyan at tumidlip. Utos niya sa babae. Kukuha na ako ng dahon ng lagundi sa kabilang bakuran ha. Pasintabing sabi ni Lolo Tales. Sige po, Lo. Nagsuot ng face mask si Adi, saka sinimulang linisin ang silid. Naalarma siya na baka kapag doon sumilid ang kanyang asawa, magkaroon ito ng ibang sakit maliban sa kakaubo nito. Kailangan ko ng disinfectant. Dumating naman din hindi kalaunan si Lolo Tales. May dala akong disinfectant at iba pang kakailanganin mo sa paglilinis. Eto, iho. Abot ni Lolo Tales sa mga nakaplastik na pinamili. Oh, saan po kayo bumili nito, Lo? Kuryosong tanong niya. Doon din sa Talipapada yon, dyan sa palengke. Marami mga bagong tayong pwesto dyan. Sagot nito. Po? Talaga po? Oo. Saka di ba, naghahanap ka kamo ng trabaho? Tanong naman ng matanda. Napabalikwas naman mula sa pagkakasubsob ng ulo sa lamesa si Bebot. Lo. Kailangan na kailangan niya ng trabaho. Nabigla naman si Adi sa biglaang singit ng asawa. Ay, akala ko tulog. Ayun, iho. May nag-hire na butchero dyan sa palengke. Tapos, may taga-deliver o pahinante ng ibinabagsak na karne dyan sa palengke. Baka gusto mong Opo, Lo. Payag yan. Kahit anong trabaho. Putol ni Bebot sa susunod na sasabihin ng kutsero. Kailangan na kailangan ng asawa ko talaga yan. Napabuntong hininga si Adi. Wala na siyang nagawa kundi tugunan ang inaalok ni Lolo Tales. Ano po bang kailangan, Lo, para matanggap ako bilang painante o butchero? Tanong ulit niya. Kailangan pa po ba ng resume? Ako po, marunong naman akong mag-drive eh. Tricycle nga lang po nun pero yung truck ay mapag-aaralan ko pa. Pero yung tiga-tipak ng karne, si Mrs. kaya-kaya niya yun. Baling niya sa asawa. Gulat na napatingin si Bebot sa kanya. Ako pa dinamay mo, may sakit nga ako. Hindi tatanggapin ng ubuhin doon, no? Mahal naman, kapag gumaling ka na, edi pwede ka na doon para may pangdagdag din tayo, no? Naalala ko, nagtrabaho ka din pala sa isang merkado nung dalaga ka pa, di ba? Ikaw ang tagahiwa ng isda. Umasik ang mukha ni Bebot. Gusto mo pa akong patayin, ha? Singhal nito sa kanya. Bahagyang napatras si Adi sa takot ng sindakin siya ng kanyang commander. Oo, chill lang mahal. Sorry na. Sabi ko nga ako na lang Sorry na oh. Hindi pa din matinag ang mabagsik na itsura ng kanyang asawa. Nagmukha itong halimaw. Para bang mangangain ng buhay. Uy, mahal, sorry na. Ako na nga lang pupunta dyan sa may merkado, no? Ako na maghahanap ng trabaho.
Nagmumungkahi lang naman ako eh. Ito naman oh. Paliwanag muli ng lalaki. Pwes, yang mungkahi mo, nakakamatay. Hala, nagsorry na nga eh. Kiss na lang kita. Hahalikan na sana niya ang misis pero umilag ito sa kanya. Wag, baka maawa ka. Ayoko na tayong dalawang magkasakit, no? Wala makakapagtrabaho sa atin kapag ganun. Wow, sweet naman ng asawa ko. Tama na yung away bating mag-asawa. Linisin mo na ang silid ng misis mo, iho. Kanina pa kayo dyan eh. Putol ni Lolo Tali sa pagbubulahan ng dalawa. Ginawa na ni Adi ang paglilinis ng silid ni Bebot. Matapos ang mahigit 1 oras, natapos na din niya ang pagpupulido ng kwarto. Isiniayos niya ang ibang mga kagamitang dinala sa dating tinitirhan. Komportable naman ding nakatulog si Bebot. Ang kutsero naman, nagsasagawa na ng pagkanaw ng herbal na inumin para sa kanyang asawa. Etong nasa bote. Ipainom mo sa asawa mo, ha? Itong maliit na bote naman, langis yan. Ipampahid mo sa likuran ng asawa mo. Mapapagaan niya yung pakiramdam niya. Paano? Aalis na ako. Bahala na si Jed sa inyo, ha? At ako'y marami pang tatrabahuin eh. Inabot ni Adi ang isang bote ng lagundi na dinasalan at maliit na bote na naglalaman naman ng malabnaw na likido. Maraming salamat talaga, Lolo Tales ha. Sige po, ingat po kayo. Lumabas na ang matandang kutsero na isa rin palang mahusay na albularyo. Pinasibat nito ang kabayo at mabilis namang lumayo hanggang sa mawala na sa kanilang paningin. Pagkagising ng kanyang asawang si Bebot, ipinainom na niya ang katas ng lagunding dinasalan na nasa bote na ilagay na sa baso. Nilagok yun ng babae. Pinahiran din niya ng mainit na langis sa likuran ng kanyang asawa. Wow, ang sarap nun ah. Bigay din ba yan ni Lolo Tales? Tanong ni Bebot na naalimpungatan pa. Oo. Minasamasahin niya pa ang likuran nito nang sa gayoy marilax ang pakiramdam ng kanyang asawa. Pagkatapos nito, pupunta na ako dun sa talipapa. Sabi naman ni Lolo Tales kahit wala na akong daling resume. Sabihin ko lang na nagdadrive ako. Ayos na daw yun. Magiging pahinantin na lang nila ako. Wow, sure na yan ah. Oo, pahinga ka na ulit. Sige na. Matapos siyang mapahiran ng langis sa likuran si Bebot, lumabas na siya ng kwarto. Sinigurado niya munang natutulog ang asawa bago umalis. Isinukbit niya ang kanyang bag. Kung sakaling may kakailanganin sa papasukan niyang pagiging pahinante ng malaking truck. Medyo malapit lang naman ang palengking yon na mukhang abandonado na nga. Dadaanan lang niya ang maputik na lupa bago makarating doon. Biglang kinutuba ng lalaki, subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya yon. Lalakasan na lamang niya ang loob upang magkaroon ng permanenteng trabaho. Pagkaalis ay may narinig si Adi na sumisit-sit. Shh! 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 Palakas ng palakas yun sa kanyang pandinig. Biglang napalingon ng lalaki. Luminga-linga sa paligid. Subalit wala naman siyang nakikitang kahit na anong uri ng nilalang. Baka tuko lang yun. Nang makalayo-layo na siya at nasa putikan na, inalis niya sa kanyang paa ang tsinelas. Sa bawat paghakbang niya, lumulubog ang kanyang mga paa. Naninibago tuloy ang lalaki pero kailangan niyang gawin para makapunta sa palengkeng papasukan niya ng trabaho. Nang malapit na siya sa patag na kalsada, nakarinig naman siya doon ng ngir-ngir. Isang pag-angil. Tumaas sa mga balahibo niya sa buong katawan. Para tuloy palubog ng palubog ang mga paa niya sa isang kumunoy nang hindi siya makagalaw dahil sa naririnig niyang mga nakakakilabot na huni ng mga anumang nilalang. Tirik na tirik pa ang araw noon. Mainam. Hindi gaanong kumabog ang puso niya. Nang makaahon na sa putik, saka lamang niya kinayas ang mga naiwang putik sa kanyang talampakan. Isinuot ang tsinelas. Saka lumiko patungo sa misteryosong talipapa.
Kakaibang atmosfera kagad ang dumapo sa kanyang buong katawan nang mamasdan niya ang kabuuan ng palengke. Maingay, puro sigawan ng tindero-tindera na nag-aagawan ng mga suki. Subalit pagtungtong ni Adi sa palengke, bigla namang tumahimik ang mga nilalang sa merkado. Lahat ng nandoon ay sa kanya nakatingin. Weirdo man kay Adi ang mga ikinikilos sa mga tao sa talipapa, nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Hinanap ni Adi ang isang lalaking nagngangalang Mang Betong. Ayon kay Lolo Tales, ito raw ang naghahanap ng pahinante upang makapag-deliver ng mga chop-chop na karne sa pwesto nila. Nagtanong-tanong si Adi kung may nagngangalang Mang Betong sa palengking yon. Tinitingnan lang siya ng mga ito. Tagos na tagos sa mata hanggang kaluluwa. Napapansin din ni Adi na parabang may kakaiba sa mga mata na napagtatanungan niyang tindero-tindera doon. Parabang nagkukulay dugo ang mga mata nito kapag tinititigan niya ng maigi. Si Mang Betong po, kilala niyo po? Hello po. Naasiwa na si Adi. Hindi na maganda ang pakiramdam niya sa puntong yon. Ay, sige po. Salamat na lang po. Aalis na sana siya pero may malalim na boses ang tumawag kay Adi. Ako si Betong, bakit? Narinig niyang tanong nito sa kanya. Mag-a-apply ka ba bilang pahinante? Lumingon si Adi. Malaki at maskulado ang pangangatawan ni Mang Betong. May pagkagaralgal din ang boses nito. Pero hindi yun ang ikinatakot niya, kundi ang ipapagawa sa kanya ng lalaki. Opo. Pwede po ba? Nanginginig niyang tanong. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Marunong ka bang mag-drive ng truck? Salubong ang kilay na tanong ni Mang Betong. Napakamot ng ulo si Adi. Hindi pa po pero susubukan. Marunong naman po ako mag-drive ng tricycle rin at madali po ako matututo. Kailangan ko lang po ng desperadong trabaho Marangal niyang sagot. Napahalukip-kip si Mang Betong. Bumanat ang malaki niyang bukol-bukol na braso. Diskumpiyado pa rin ito sa kanya na sinisiyasat siya. Dala mo ba yung lisensya mo? Kung nagmamaneho ka ng tricycle, meron ka. Tanong muli nito. Para na siyang ini-interview. May dinukot sa loob ng bag si Adi. Buti na lamang ay nagdala siya ng mga kakailanganin at hindi naniwala sa matandang kutsero. Mainam nang nakasigurado siyang magdala ng mga requirements. Pagkakuha ng kanyang lisensya, ipinakita niya yon kay Mang Betong. Inabot yun ng lalaki. Tinititigang maigi ang kanyang ID. Pagkatapos ay napatango. O sige, kaya mo ba ng 3:00 ng madaling araw? Tanong muli ni Mang Betong. Buong kumpiyansa siyang sumagot. Opo naman po. Kung ganon, tanggap ka na. Tinapik-tapik siya ni Mang Betong sa balikat. Natuwa naman ang lalaki. Pinauwi muna siya ng lalaki upang makapagpahinga. Marami na namang tindero-tindera ang masamang minamatyagan siya. Hindi na lamang yung binigyan ni Adi ng pansin. Basta, ibabalita niya sa kanyang asawa na may magiging permanente na siyang trabaho. Pagka-uwi ng bahay, tinawagan niya ng makailang ulit ang kanyang asawang si Bebot. Hindi sumasagot ang kanyang asawa. Takang-taka siya kung saan pumunta ang kanyang commander. Bakit hindi ko siya nadatnan dito? Saan kaya nagpunta yun? May sakit na nga aalis-alis pa. Ay nako. Galaiting sabi niya sa sarili. Pero ang lakas-lakas mambunganga kapag ako mali. Naku naman kahit kailan talaga ang mga babae. Kahit mali, tama pa rin. Napaihip buga si Adi ng hangin. Pinili na lamang ng lalaki na ipahinga ang sarili sa kwarto sa pagod. Subalit habang naiidlip-idlip naman siya, nakakarinig siyang muli ng pagsitsit.
Sa una, pinagsawalang bahala yon ng lalaki. Pero nang makarinig na siya ng paghiyaw, doon na siya napabalikwas ng bangon. Iritable siyang tumayo, tapos ay nilabas niya kung anumang istorbo sa kanya upang sawayin. Bandang 4:00 na yon ng hapon. Mga ganong oras ay wala pa mga tao sa labas. Tahimik na tahimik. Walang ingay. Wala din kung anumang hayop, lalo na ang mga makakamandag na ahas o iba pang wild animals na umaaligid sa kanila, kahit pa napapaligiran nyo ng mga puno. Paglabas ni Adi, nilibot niya ang kanyang paningin kung saan banda niya narinig ang pagsitsit at paghiyaw. Tiningala niya ang kanilang bubungan. Nagtagpo ang kanyang 2 kilay nang may makita siyang ulo. Bunbunan lang yon, para bang may humiga sa kanilang bubungan pero nasa likuran. Sinigawan ni Adi kung anumang nasa kanilang bubungan. Hoy! Bumaba ka dyan! Dumampot siya ng malaking tipak na bato. Binato niya ang nasa bubungan. Nabulabog yun at malakas niyang narinig ang paghiyaw ng isang nilalang. Mariing tinakpa ng lalaki ang kanyang magkabilang tenga. Sobrang sakit sa tenga ang nililikha niyong pagsigaw. Rinding-rindi siyang napapikit hanggang sa matapos ang pagsigaw na yon. Nang mapadilat siya at tiningnan muli ni Adi ang nilalang na nakahiga sa kanilang bubungan, kinuha niya ang hagdanan. Inakyat niya yon at chinek kung may nakahiga pa doon. Napakamot na lang siya ng ulo na wala na yung nilalang na naglikha kanina ng isang nakakarinding pagsigaw. Napapakamot na lamang si Adi ng ulo. Psst! Mahal, bakit ka nandyan? Bumaba ang tingin niya nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Oh, nandiyan ka na pala. Saan ka ba nagpunta? Bumaba na si Adi ng hagdanan. Saka, Napatingin siya sa bestida nito. Puro mancha ng dugo. anong nangyari dyan? Bumaba ang tingin ng babae. Pinagpag ang namantsyang dugo na suot nito. Eto ba? Ano yan? May ano kasi. Ano? Galit na ang tono ng boses niyang tanong dito. Pinag-aalala mo ako eh. Ganyan ba may sakit kung saan-saan pumupunta? Pinagsabihan niya ang kanyang asawa. O bakit? Masama na ba lumabas? Kaya nga tayo nandito, diba? Para gumaling ako. Nagliwaliw lang naman ako. Sumagap ng sariwang hangin. Ayun lang naman. Yun yung ginawa ko. Paliwanag ni Bebot. Anong nangyari dyan sa bestida mo? Bakit may marka ng dugo? Kasi ano eh. Kasi nga ano? Singhal niya kay Bebot na ikinangatog nito ng husto. Nako, Bebot. Sinasabi ko sa iyo kapag ikaw may ginagawang... Wala akong ginagawang masama. Umubo muli ang babae. Oh, sinasabi ko na nga ba eh. Ay nako. Napapailing pa siya nang dumura ng plemang may dugo-dugo si Bebot. Diyos ko! Uy! Tumalima agad si Adi nang kamuntikan ng bumagsak ang kanyang asawa at agad itong nasalo. Sabi ko na sa iyo eh. Huwag ka nang umalis eh. Magpahinga ka na nga lang. Ako naman to. Nangihina ako, mahal. Napansin ni Adi na namumutla na si Bebot. Hindi niya man lang alam kung saan ang malapit na pagamutan. Kaya kinarga na lamang niya ang asawa at inhiga sa malambot na kama. Nagbasta si Adi ng isang malaking palanggana. Nagpakulo siya sa takore ng mainit na tubig. Nilagyan ng dahon ng makaya at ipinamuna sa nanlalambot na katawan ni Bebot. Ay nako. Huwag ka na kasing umalis Dito ka lang. Magpahinga ka lang Pinag-aalala mo ko eh. Tatawagan ko si Lolo Tales. Siya na munang bahala sa iyo dito habang wala ako. Sabi niya sa babae habang pinupunasan. Bakit? Natanggap ka na ba bilang painante? Tanong nito. Tumango si Adi. Oo, mahal. Ay, mabuti naman, mahal. Pero, huwag mo nang papuntahin dito si Lolo Tales. May tono ang pakiusap ni Bebot. Bakit naman, mahal? Albularyo yun. Mapapagaling ka niya. Basta, ayoko. Ako na lang bahala sa sarili ko. Kaya ko na ito. Ay nako. Kulit talaga ng asawa ko.
Hinalikan niya sa noo ang minamahal. Paano yan? Kailangan mo na magbabantay. Nakakaya din kasi sa matanda. Nagtatrabaho yun bilang kotsero. Baka mawalan pa siya ng kinikita. O sige na nga. Basta, matulog ka lang dyan ha. Maya-maya, ipaghahanda na kita ng makakain mo. Maaga pa ako bukas eh. Sabi ni Boss Betong, sa truck ako. 3:00 ng umaga ang pasok ko. Pahayag niya sa asawa. May pipikapan daw kami na isang warehouse ng mga karne. Doon ata magbabagsak ng karne upang katayin. Ganun ba? Napaubo muli si Bebot. Sige na. Kumain ka na dyan. Pagpasensyaan mo na ako ha. Mapapacheck up na din kita, mahal. Kapag nakaipon na ako mula sa pagiging painante ko. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog ang mag-asawa, may isang malakas na pagsampa naman silang narinig sa kanilang bubungan. Kagad na napabalikwas ng bangon sina Adi at Bebot. Ayan na naman siya. Galit ang tinig na sabi niya. Bakit? Ano ba yun? Yan yung kaninang nakadapa sa may bubungan natin eh. Aniya kay Bebot. Ha? Bakit Napasigaw ang babae nang muling mag-ingay ang nilalang sa bubungan. Labasin mo naman! Nang umubo si Bebot, biglang nag-agresibo ang nilalang. Umalulong ito na parabang asong nauulol. Nagpalipat-lipat sa iba't ibang panig ng bubungan ng nilalang na yon. Ano pong nangyayari? Mas lalong nagwala ang nilalang nang umubo muli si Bebot. Lumulubog na yung bubungan. Mawawasak na. Mahal, ang gawin natin ito? Kumuha ka ng paraan, mahal. Mahal, saan ka pupunta? Mahal! Kaagad na umaksyon si Adi. Pinihit niya ng malakas ang singawan ng kalan. Pinaandar niya yon. Sumiklab ang apoy sa kalan at lumaki. Dinig na dinig nila ang pagpalaho ng halimaw. Para ba itong nasasaktan pa lalo sa ginagawa ni Adi? Kilala kita, hayop ka! Kilala kita! Mapanglabang tura ni Adi sa nanggagambalang nilalang. Isa kang aswang! Isa kang balbal! Umalis ka dito, alis! Pumapalaw pa din ang halimaw sa sakit pero patuloy pa din ito sa panghihimasok sa kanilang bahay. Binabalya na ng balbal na yon ang kanilang pinto upang puntiryahin si Bebot. Mahal, Tinakbang kagad ni Adi ang bibig ni Bebot at doon mahinang umubo. Huwag kang umubo. Mas magiging agresibo ang balbal kapag umubo ka. Gustong-gusto ng mga aswang na yan ang mga taong may karamdaman. Ang taong may sakit. Shh! Kaya huwag ka maingay. Ako nang bahala. Etong panyo. Pigilan mo ang pag-ubo mo hanggat maaari. Bilin niya sa asawa. Mariing tinakpan ni Bebot ang kanyang bibig. Doon nito inubo ang lahat. Habang si Adi kumuha ng patpat, itinapat niya ang dulo ng patpat sa kalan. Inapuyan niya yon. Pagkatapos, sa kanya sinugod ang balbal na kasalukuyang pa ring malakas na binabalya ang pintuan. Ah! Pagbukas, bumungad sa kanya ang anyo ng syokoy. May palikpik sa magkabilang tenga. Malaki ang bibig at laktaw-laktaw ang ngipin. Labas ang mahabat sing nipis na dila na parang sa ahas habang ang mga pakpak ay kagaya ng sa paniki. Napaatras ng bahagya si Adi sa itsura ng aswang pero hindi siya nasindak. Malakas niyang inihagi sa balbal ang pamatpat at ang dulo ng pamatpat na yon na nag-aapoy ay sumakto sa dibdib ng balbal. Humiyaw sa sakit ang halimaw. Tinutupok ito ng apoy habang nagkakawag. Sinubukang lumipad ng balbal pa itaas. Nagpagewang-gewang pa ito sa himpapawid palayo. Hindi pa nakatiis si Adi, dumampot pa siya ng malaking tipak ng bato at ibinato yon sa aswang. Sapul yon sa ulo. Ganyan nga! Mamatay ka! Mamatay ka, aswang ka! Palayo ng palayo ang aswang na unti-unti nang kinakain ng apoy. mahal ko. Napatakbo si Bebot sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Akala ko, mamamatay na ako. Ginantiyan din naman niya ng yakap ang asawa. Hinagod-hagod sa likuran. Hayaan mo na, mahal.
Hindi na yung babalik. Pinatay ko na yung balbal na yon. Pinatay ko na. Ang uri ng ganoong aswang sa anyo ng isang syokoy ay tinatawag na balbal. Pinipili lang ng ganitong uri ng aswang ang kanyang bibiktimahin, lalo na ang malapit ng mamatay o mga may karamdaman gaya ng kanyang asawang si Bebot na panay sa pag-ubo. Hindi na nga ginambala pa ng aswang na yon ang mag-asawa. Hindi naman makatulog si Adi dahil sa pangyayari. Binantayan na lamang niya ang asawa na mahimbing na sa pagkakatulog pagkatapos niyang painumin ito ng maligamgam na tubig upang hindi sumpungin ang pag-ubo. Hinintay na lamang ni Adi na mag-alarma ang kanyang cellphone ng mga 2:00 na madaling araw para sa unang araw nito sa pagiging pahinante ng mga i-deliver na mga karne ng baboy, manok, baka o kung ano-ano pang uri ng karni na ibabagsak sa palengkeng yon. Nagbasta na si Adi ng kanyang susuotin sa sarili. Pagkatapos siyang maggayak, saka lamang siya nag-iwan ng sulat sa kanyang asawa. Nagsasaad na tawagan si Lolo Tales upang ipaalam dito na may umataking aswang sa kanila. Bilang magaling na albularyo ang kutserong si Lolo Tales, alam nito kung ano-ano ang mga pangontra sa ganoong uri ng halimaw. Huli ng kalahating minuto si Adi nang makarating sa palengke. Nasita patuloy siya ng among si Mang Betong. Bakit uli ka? Ang usapan 3:00 ha? Malamig na tanong nito pero halata sa itsura na parang dismayado ang kanyang amo. Ay, pasensya na boss. Wala po kasi akong mahanap na sasakyan para kaagad makapunta dito eh. Bali, nilakad ko lamang po yung palengke papunta dito. Paliwanag niya. O siya, bale, ihatid ka na nito ni Molina papunta sa warehouse. Siya ang katiwala ko. Nasa kanya din yung susi ng truck na imamaneho mo. Huwag mong kakalimutan ha. Nandoon ang mga karneng ihahatid mo dito. Dapat 5:00 pa lang, naiangkat nyo na dito yung mga karne. Mabenta yan, 6:00 pa lang, nagdadagsaan ang mga suki namin na bibili dito. Haya nang mabilis maubos. Kaya dapat andito kayo sa oras ha. Habilin nito sa kanya. Nagkakaliwanagan ba tayo? Opo boss. Agaran niyang sagot. Lumapit naman kaagad yung katiwalang si Molina sa kanya at may ibinulong dito. Umalis na tayo. Nagbigay kay Adi ng kilabot ang pag-anas na yun sa kanyang katiwala. Naunang umangkas si Molina sa motor na gagamitin. Sumunod na din na umangkas sa likuran si Adi. Bigla naman siyang kinilabutan. Naramdaman niyo ni Molina. Pare, chill ka lang. Garalgal ang pagtawa nito. May kakaiba sa boses nito na hindi niya mawari. Isa pa, nagtataka din siya kung bakit balot na balot ng jacket ang kanyang boss na si Mang Betong at itong si Molina. Para bang may itinatago ang mga ito sa kanilang katawan. Malapit na tayo. Narinig niyang sabi ni Molina. Wala pa naman 5 minuto, nandoon na sila sa mismong warehouse. Pinababa na siya ng motorsiklo ni Molina. Kasabay din noon, bumaba ang katiwala. Tulungan mo ako magbuhat. Anito sa malagom na tinig. Hindi lang siya nagsalita at sumunod na lamang sa lalaki. Sinundan ni Adi kung saan ito patungo. Dumiretso sila sa likuran ng warehouse. Hindi pa man siya nakakapasok sa lugar na yon, may naamoy na si Adi na hindi kaaya-aya. Nakakasulasok, nakakasuka. Para bang umaalingasaw sa buong paligid niya ang amoy na patay na daga. Hindi niya maatim ang amoy na yon. Kaagad siyang nagtakip ng ilong. Huminto naman sa paglalakad si Molina. May problema ba pare? Tanong nito sa kanya. Nangungungo itong sumagot dahil sa pagtakip ng ilong. Wala na toro. Humarap sa kanya si Molina. Bakit ka nagtatakip ng ilong? May problema ba? Nag-aalinlangan naman siyang sumagot. Kasi ano? Bakit? Mabaho? Iniisip tuloy ni Adi kung double dead ang ihahatid nilang karne sa naturang palengke. Bakit gano'n ang amoy? Baka patay na yung karning ititinda nyo ha? Labag yun sa batas ng FDA. Humalakak si Molina. Kung kanina'y nagtaasa na mga balahibo niya sa takot sa boses nito, na doble ng tumawa ito ng nakakainsulto.
Alam mo pare, sa ganitong uri ng trabaho, dapat wala kang reklamo. Kaya mo nga tinanggap ang ganitong trabaho na ito eh. Hindi ba para pagtiisan kung ano man ang nasa paligid mo? Sa bagay, unang araw mo pa lang, masasanay ka din. Sabi nito sabay ngiti. Napansin niya na bungal si Molina. May matatalas na pangil ito sa magkabilang ngipin. Sinuri din niya ang mga kamay nito, pero kaagad yun ipinamulsa ng katiwala. Pero illegal, tara na, magbuhat na tayo. Putol nito sa susunod na sasabihin niya. Malalagot tayo kay Boss Betong eh, kapag hindi natin ito naihatid na maaga sa palengke. Itong mga karning nandyan sa warehouse. Tumalikod na si Molina. Wala na lang siyang ibang ginawa kundi sundin ng katiwala. Pagpasok nila, mas lalong tumapang ang amoy ng patay na daga. Takang-taka naman si Adi kung bakit hindi man lang nababahuan si Molina. Binuhat na ng katiwala ang mga nakaplastik na sa pakiwari niya yung mga karne na ititinda sa palengke. Marami itong dinala. Buhatin mo na yung mga yan. Malagim ang boses na utos ni Molina. Napalagop pa siya ng laway. Binuhat niya din ang mga nakaplastik na karne. Pagkulong niya sa braso, napansin niyang may kumpul-kumpul na langaw na nasa loob. Bubuklatin niya sana ang plastik pero kagad nagsalita si Molina. Huwag mong tatanggalin ang plastik. Si boss nang bahala dyan. Hindi na niya tinangkapang galawin yon. Tila masusuka siya sa binibitbit kaya nag-face mask muna siya ng triple. Ganun pa man, mabagsik pa din ang amoy na yun sa kanya. Kahit walang laman ng kanyang sikmura, gusto niyang isuka ang lahat ng mga laman loob niya sa tiyan. Tangka na sana siyang lalabas ng warehouse subalit may narinig siyang pagsigaw doon. Tila ba humihingi ng saklolo. Tulong! Tulong! Wag po! Tulong! Wag! Nakarinig din ng lalaki ng isang matinding na pagbagsak na bagay na nagpasakit sa tenga niya. Boses lalaki ang kanyang narinig pero parabang nung humihingi ito ng tulong, parang kinakatay ito ng buhay. Tila ba natuod si Adi sa kinatatayuan. Namuo ang butlig-butlig na pawis niya sa batok. Hindi niya magawang masikmura ang naririnig na paghingi ng tulong ng lalaki. Naabutan tuloy siya ng katiwalang si Molina na nakatayo pa din doon. Bakit hindi ka ba kumikilos pare? Nakabalik na ako't lahat-lahat. Nandiyan ka pa rin? Umikis na ang kilay na tanong nito sa kanya. Doon lang nagising si Adi sa realisasyon. Kasi may narinig ako eh. Ay, wag mo na lang pansinin. Masisita tayo ni Boss Betong nito eh. Ako pa mawawalan ng trabaho sa'yo. Umasik ito sa kanya. Kusang gumalaw na lamang ang katawan niya sa takot na baka may kung anong gawin sa kanya ang misteryosong katiwala. Inilapag niya sa likuran ng truck yung plastik na naglalaman ng karne. May nagtutulak sa isip niyang gusto niyang malaman kung anong karne yon. Kung sa baboy ba yon o sa baka. Dahil sa kuryosidad, hindi na napigilan pa ni Adi ang sariling tingnan ng nasa plastik. Napasapo siya ng bibig sa nadiskubre. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang matabang hita na may mga buhok. May putol ding mga kamay at sa kanyang paghawi pa ng isang plastik na binitbit ni Molina kanina, nakita niya doon ang pugot na ulo ng isang tao. Nakanganga ang bibig nito at luwa ang dalawang mata. Kaagad niyang tinakpan ng mga plastik bago pa dumating si Molina. Isinuksok niya ang susi sa may keyhole ng truck at sumakay na. Binuhay niya ang makina noon. Nabura ang pagkatulala niya nang katukin ni Molina ang truck. Napalingon siya. Paandarin mo yan. Susunod na lang ako. May gagawin pa kami sa warehouse eh. Idala mo na yung mga karne sa palengke ha. Nag-aalalang napatango si Adi. Oo, sige. Hinawakan na niya ang manibela. Pinadyak ang pedal. Ito na ang pagkakataon ko upang makatakas sa lugar nito. Mga aswang ang nasa palengke na yun. Kailangan kong puntahan si Mrs. bago pa mahuli ang lahat. Sa halip na idiretso ni Adi ang truck sa palengke, dumiretso sila sa ancient house nila. Kagad na bumaba ang lalaki, subalit hindi niya nadatnan doon ang asawang si Bebot. Diyos ko, nasan ka na? Asan na yung asawa ko? Kailangan natin makalis sa lugar na ito. Ano ba? Asan ka na?
Samantala, matapos umalis ng asawa ni Bebot na si Adi, nagising na din siya upang maghanap ng mapapasukan niyang trabaho. Nakita niya ang sulat kamay ng asawa niya na tawagan si Lolo Tales. Nakailang ulit siyang tumawag sa numero ni Lolo Tales upang bantayan yung ancient house na ibinigay sa kanila ng kumpare nilang si Jed. Subalit walang tumutugon sa tawag sa kabilang linya. Mabuti na lang kahit papaano ay nagkaroon ng signal sa lugar na yon. Nakita niya rin na nakailang missed call na rin din siya dito. Nagbasta na lang si Bebot upang magtungo sa palengke kung saan siya tinanggap naman bilang taga-katay o butchera ng karne. Nilakad lang din ni Bebot ang palengking yon ng mahigit kalahating minuto. Kahit hirap sa pag-ubo, kailangan niya magtrabaho nang sa gayon pandagdag din nila sa gastusing mag-asawa. Tutulong ako sa asawa ko. Hindi pwedeng siya lang ang magtatrabaho sa amin. Kailangan ako din. Kahit hirap na sa pag-ubo, pinilit pa din niya ang sarili upang makapunta sa palengke. Pagkarating doon, marami ng tao. Mga nag-aagawan na sa pagbili ng karne o kung ano man yun. Hinanap niya ang magiging katuwang niyang butchera o tindera sa dulong bahagi ng pagtitindahan nila. Narinig niyang tinawag siya ng matabang tindera na may bitbit ng malaking butcher's knife. Ay, babae dito! Lumingon si Bebot. Ay, ako po pala yun, madam. Nandiyan na po. Ang tagal mo! Magtatad ka dyan, bilis! Kabago-bago, napakakupad! Sita sa kanya ng tindera. Ay, pasensya na po, madam. Eto, gamitin mo itong kutsilyang to. Kaya mo ba? Ibinigay sa kanya ng matabang tindera ang matalas at malaking butcher's knife. Kinuha ni Bebot yun subalit kaagad din niyang naibagsak ang braso. Sinubukan niyang iangat yun pero di niya kaya. Mayroon po bang ibang pantadtad? Hindi ko kasi kaya ito napakabigat. Ay, ayan lang, kayanin mo. Matigas sa mga butong tatadtarin mo. Trabaho natin yan Ay, sige po. Yumuko ang matabang ginang at binuhat ang mabigat na nakaplastik na naglalaman ng tadtad na karne upang ibida sa mga mamimili. Nasinghot ni Bebot ang hindi kaaya-ayang amoy. Parabang nabubulok na laman. Napaubo muli si Bebot. Eto ang mga kakatayin natin. Inilahad ng matabang tindera ang samot-saring bahagi ng katawan ng tao sa ibabaw ng tiles. Pinagpiestan pa yon ng mga langaw. Nanlaki ang mga mata ng babae. Ang ubo niya ay napalitan ng pagduwal. Suka siya ng suka sa chap-chap na katawan ng tao ng isang babae. Nakarinig siya ng pag-angil ng matabang butsera. Bakit? May problema ba? Lahat ng mga tindero-tindera at mga mamimiling nagpapanggap lang na tao'y ngumingir-ngir na rin sa pagsuka ni Bebot. Napaangat siya ng ulo. Ngayon lang niya napagtanto na lahat ng mga nandoon sa palengke ay nakatingin na sa kanya. Muli siyang napaubo. Ang matabang tinderang kaharap niya ay inikot pa ang ulo. Lumagutok yon kasabay ng paggapang ng itim na balahibo nito sa katawan. Napasigaw na si Bebot nang mapagtantong aswang na pala ang nakapaligid sa kanya. Unti-unting nag-iba ng anyo na mula sa normal na tao'y naging mabalbon. Humahaba ang itim nilang mga kuko. Nagiging matulis din ang kanilang tenga hanggang sa magmistula na silang halimaw. Wala nang takas pa si Bebot. Dadaluhong na sana ang mga aswang sa babae nang matigil ang lahat sa isang malakas na busina ng truck. Sunod-sunod ang pagbusina ng malaking sasakyan na yon, kaya ang mga nagbagong aswang ay napapahiyaw sa sakit ng tenga. Doon naman nakatsyempo ang babae upang tumakas habang di pa din makagalaw ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan. Mahal! Bilis! Sakay na! Rinig niyang tawag sa kanya ng asawang si Adi. Binangga niya mga nangangatog at hindi matinag na aswang sa nakakarinding pagbusina ng truck. Binuksan ni Adi ang pinto ng truck at pinapasok niya ang asawang si Bebot. Mahal, paano? Wala nang maraming tanong, Bebot. Higpitan mo ang seatbelt mo. Aalis tayo sa lugar na ito. Pugat pa lang palengking yan ng mga aswang. Malakas niyang sabi habang sunod-sunod ang pagpindot ng busina sa truck. Umaalingaw-ngaw sa pandinig nila ang ingay ng sasakyan. Nang masiguro na nila ang mga sarili sa pag-seatbelt, pinaalalahanan ni Adi ang kanyang asawa.
Kumapit ka na mahigpit ha. Pagkatapos ay malakas na pinadyak ang pedal. Pinaharurot ni Adi ang sinasakyang truck. Halos sumiwalay ang kaluluwa ni Bebot sa tindi ng bilis ng malaking sasakyan. Adi, ano ba? Bagalan mo! Bagal-bagalan mo! Diyos ko! Ayoko pa mamatay! Hindi pinakinggan ni Adi ang kanyang asawa. Sa halip, iniliko niya ang malaking sasakyan. Napasigaw si Bebot dahil doon. Kamuntika na ang ulo nitong lumabas sa bintana. Ano ba, Adi? Bagalan mo! Sumilip siya sa side view mirror ng truck. Nakita niya ang mabilis na pagtakbo ng mga aswang upang habulin ang sinasakyan nilang truck. Hindi pwede, nandyan sila sa likod. Malakas na anunsyo niya sa natatarantang asawa. Ha? Bilisan mo! Bilisan mo! Sigaw ni Bebot. Nagsalubong ang kilay ni Adi. Ay nako, mga babae talaga oh. Sabi mo kanina bagalan, ngayon naman bilisan. Basta, bilisan mo na lang! Oo na, kayo naman oh, lagi kayong tama eh. Malakas niyang tinapakang muli ang pedal. Binigitan niya ang kanyang paa. Wala nang pakialam si Adi kung may mababangga siyang kahon, gulay o mga hayop. Ang mahalaga sa kanya, ang kanilang kaligtasang mag-asawa. Nakarinig ang mag-asawa ng pagtuktok sa itaas ng truck. Adi, may aswang sa itaas! May aswang! Umangil ang mga ito. Nangangalampag. Ang ginawa ni Adi, malakas niyang iniliko ang truck. May tumilapong aswang subalit may aswang pa din na nakakapit sa bubungan ng truck. Mahal, kunin mo ang isang supot ng asin sa bulsa ko, bilis! Utos niya sa babae. Dinukot ni Bebot ang bulsa ni Adi. Bakit matigas? Tanong nito sa kanya. Uy, mamaya na yung kamanyakan mo. Sa kabilang bulsa mo dukutin, iba yung dinudukot mo sa akin eh. Sabi niya na may nakakalokong ngiti. Bastos! Nasapok tuloy siya sa balikat. Ako pa ito naging bastos oh. Ako na nga hinawakan mo ng ano eh. Ay nako, mga babae talaga. Kinapa ni Bebot sa kaliwang bulsa niya ang supot ng asin. Winasak nito ang supot noon at isinaboy sa itaas ng cargo truck. Umusok ang buong katawan ng nakakapit na aswang. Hindi na ito nakatiis kaya lumundag na lang. Ikinalat din ni Bebot ang natitirang asin sa may kalsada. Nang malayo na sila, nakita ng babae na nagtatarang ang mga alagad ng dilim sa pagtapak sa asin. Kumibot pa ang mga ito habang umuusok ang mga paa. Idiniretso na ni Adi ang truck sa daungan ng barko. Subalit, hindi pa man sila nakakaabot doon nang biglang bumagal ang malaking sasakyan. Putik naman oh, mawawalan pa yata tayo ng gasolina. Sabi niya. Adi, paano na yan? Nandiyan na yung mga aswang. Katapusan naman natin ito. Iyak ni Bebot sabay kambyo ng ubo. Wala na tayong magagawa. Ano? Tanggapin na lang natin. Wag, Adi, please. Hindi pa tayo nagkakaanak eh. Hanggang sa huminto na nga ang truck. Tuluyan nang naubusan ng karga ang malaking sasakyan. Ano gagawin natin dito? Iyak nang iyak si Bebot. Bumaba si Adi ng truck. Hoy, Adi, pasaway ka. Bababa na din sana si Bebot pero sinaway niya ito. Diyan ka lang, mahal. Haharapin ko ang mga aswang. Papasugod na ang mga aswang kay Adi. Nakapikit na siya. Subalit may isang kotse ang nakaago ng atensyon sa mag-asawa. Sumakay na kayo, bilis! Utos ng kumpare nilang si Jed. Tumakbo ang mag-asawa patungo sa pulang kotse ni Jed. Pinasakay sila nito. Pagkasakay sa backseat, pinaharurot ng kaibigan nila ang kotse hanggang sa makalayo na sila. Hindi na nila nakita pa sa kanilang paningin ang mga humahabol sa kanilang aswang sa iniiwasang palengke na yon. Ulo ka talaga ng langit sa amin, paring Jed. Hindi namin nakalain na hugad pala ng aswang yung baryong yun sa tawi-tawi. Nangangatog pa din sa takot si Adi. Maraming salamat, paring Jed. Ani Bebot. Ang dami na naming utang na loob sa iyo. Tumawa naman sa front seat si Jed. Di ba sabi ko naman sa inyong dalawa, sisingilin ko kayo? Sabi nito na may ibig ipakahulugan. Bakit, paring Jed? Ano? Napatili si Bebot ng unti-unting nagbagong anyo sa pagiging aswang ang nagmamaneho. Oras na ngayon ng paniningil. Humarap sa mag-asawa ang nakakarimarim na itsura ni Jed.
Nagpaekis-ekis ang linya ng sasakyan nang walang nagmamaniobra dito. Nakabuka na ang malaking bibig ni Jed. Dadaluhungin na sana sila nang mapagbalat kayo nilang kumpare. Nang isungalngal ni Adi ang nadukot niyang asin sa nakabukang bibig ng aswang na si Jed. Umusok-usok ang lalamunan ni Jed. Doon na nakuha ng mag-asawa na tumalon sa tumatakbo pa ding kotse. Nagpagulong-gulong silang magkayakap bago nila panoorin ang pagbangga ng kotseng yon sa konkretong pader. Nagliyab, sabay biglang sumabog. Batid ni Adi na ang kumpare niyang si Jed ang nagmamay-ari ng palengking yon. Simula pa lang nang may madiskubre siya sa warehouse ng katayan ng mga tao para sa mga aswang. May nakita siyang clue na hawak din yon ng kanyang kaibigan dahil sa initial nitong JED. Ang sumugod na balbal naman sa ancient house nila ay si Lolo Tales. May natagpo ang marka ng abo sa kalesang ginagamit nito. Katibayan na ang abong yon ay mula sa matandang kutsero. Hindi akalain ng mag-asawang Adi at Bebot na ang gusto nilang tahimik na buhay sa paglipat sa Tawi-Tawi ay mas malala pa noong nandoon sila sa Maynila. Ngayon ay may isang anak na ang mag-asawa. Gumaling na din mula sa sakit si Bebot dahil sa pagtutulungan nilang kaharapin ang pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Palagi na din silang may baon na asin at taimtim na dasal. Dahil kahit ordinaryong tao pa yan, may tuturing pa ring aswang. Dahil sa likod nito, may tinatago tayong masasamang ugali na hinding-hindi magugustuhan ng mga taong nakapaligid sa atin. Lahat tayo ay mapagpanggap. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.